5 na nga ng hapon guys at wala pa kaming ulam. Kaya naman naisipan kong mamalengke at bumili na lang ng tilapia. 3 perasong tilapia nga pala ang aking binili at aking piprituhin. Hindi nga lang pala basta prito ang aking gagawin dahil kung may tinatawag na bangus stick, pork stick at beef stick ay meron ding tilapia stick. Kaya naman bumili na ako ng sibuyas at bumili na nga din ako ng bawang at saka kalamansi at kamatis. At dito nga sa Manila lahat ay kailangan mong bilhin pati ang mga sahog at mga pangrekado. Yung tilapia ang aking nabili ay nagkakahalaga lamang na 180 pesos. Sa amin nga sa probinsya ay yun ay hinuhuli lamang sa Laguna. Napakalapit nga lang pala ng palengke dito sa amin kaya ako ay naglalakad lamang pa uwi. Pagdating ko nga guys sa bahay, ito lamang ang aking mga pinamili na halagang 300 pesos. At hinugasan ko na nga din pala yung tilapia ang aking binili. Dito talaga guys sa Manila hindi ka makakapag-ulam ng ganito kapag wala kang pera. Hindi katulad sa probinsya na kahit mamana ang ka ay libre na ang ulam. Naalala ko talaga yung tatay ko nung malakas pa ay may hiligin mamana at lagi nakakahuli ng tilapia. At pag uwi nga ng tatay ko ay talaga namang libre ang aming ulam na panghapunan. At nagpainit na nga ako ng mantika sa kawali at ilalagay ko na itong tilapia. So habang piniprito ko yung tilapia ay maghihiwa naman ako ng mga rekado. Binilatan ko na nga pala yung sibuyas at hiniwa ko ng malalaki. Nagsaseparate nga din pala ako ng panlagay sa ibabaw. Hiniwa ko na rin nga pala yung bawang at ito nga pala yung panglagay ko sa ibabaw kapag luto na yung isda. Hiniwa ko na rin nga pala yung kamatis na ihahalo natin sa mangga. At ang lulutuin nga pala natin guys ay tilapia stick. Naalala ko tuloy na sabi ko kalamansi na lang ilalagay ko dahil mas masarap yung natural na asim. At syempre guys, kailangan din natin ng salaan para masala natin yung buto ng kalamansi dahil yung juice lang naman ang ating gagamitin dito. So lutuin lang natin lahat guys ng tilapia at pagkatapos ay magisa na tayo ng sibuyas at bawang. So tapos na tayo guys magprito ng tilapia, magisa naman tayo ng bawang at sibuyas at halu-haluin lang ito hanggang sa maluto ng konti. At luto na ang ating sibuyas at bawang, maglagay naman tayo ng toyo. Ilagay na din natin ng oyster sauce pampalasa at halu-haluin lamang ito. At pagkatapos ay lagyan natin siya ng isang mangkok na tubig. Tapos ilagay na din natin ang calamansi juice. Lagyan na din natin siya ng paminta. At kapag kumukulo na siya guys, ay lagyan din natin siya ng isang kutsarang asukal. At para maglaban-laban yung tamis, anghang at asim, lagyan na rin natin siya ng magic sarap pampalasa. At pagka kumulo na siya guys, ilagay na natin yung tilapia. Kailangan nyo din siyang pakuluan ng konti para kumapit yung lasa sa tilapia. At pagkatapos yan guys, ay balibalik na rin nyo lang yung tilapia. At ang pinaka-last part guys ay ilagay na natin yung sibuyas na hiniwa natin na malalaki kanina pang toppings. At pagkatapos ko nga guys magluto ng tilapia ay binalatan ko na rin yung mangga. Hinugasan ko na rin siya at hiniwa ko na rin siya ng maliliit. At ito nga palang mangga guys ay kinuha lamang sa bakanting lote dahil may tanim yung aming kapitbahay din. At pagkatapos ko nga guys maghiwa ng mangga ay sinabay ko nang ilagay ang kamatis na hiniwa ko kanina. At nilagyan ko nga rin pala siya ng kaunting bagoong na isda. Pagkatapos guys ay hinalo-halo ko lang para magpantay yung kanyang lasa. At talaga namang sa itsura nito ay napakasarap at talaga mangangasim ka. Kasi hindi pa nga ako kumakain guys ay talaga namang napapatuloy yung laway ko dahil sa sarap ng mangga. Nga pala guys yung ulam namin ngayong gabi, kumuha na rin nga pala si Renz ng talbos ng kamote sa bakanting lote. Kaya naman guys hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Bye-bye!